Minsan hindi ka napapagod sa ginagawa mo. Napapagod ka sa iniisip mong sasabihin ng ibang tao. May video kang gustong i-post pero nasa drafts pa rin. May idea kang gustong sabihin pero pinatay mo bago pa lumabas. May damit kang gustong isuot pero pinalitan mo bago umalis. May plano kang gustong simulan pero inuna mo agad isipin kung paano ka pagtatawanan kapag hindi ito gumana. At hindi mo napapansin pero habang tumatagal, parang hindi ka na mag-isa sa sarili mong isip. Parang may audience sa loob mo. Kahit wala kang kasama, may nakaupo pa rin dun. Boses ng pamilya na may inaasahan sa'yo. Boses ng kaibigang mabilis manghusga. Boses ng taong minsan nang tumawa sa ginawa mo. Boses ng mga tao online na hindi mo namang kilala pero parang may karapatan silang magdesisyon kung sino ka dapat. Kaya kahit simpleng kilos, bumibigat. Gusto mong mag-start ng content pero naiisip mo agad yung mga posibleng comment. Gusto mong magbago ng style pero baka tawagin kang trying hard. Gusto mong sabihin na may pangarap ka pero baka may magtanong kung sino ka ba para mangarap ng ganoon. Gusto mong ipakita yung ginagawa mo pero baka may mag-screenshot at pag-usapan ka sa ibang chat. Doon nagsisimula ang tahimik na pagod. Hindi dahil wala kang gusto. Meron. Alam mo kung ano yung gusto mong subukan. Alam mo kung ano yung matagal mo nang pinipigilan. Alam mo kung anong klase ng buhay ang ilang beses nang kumakatok sa isip mo. Pero bago pa makalabas yung sarili mong boses, nauuna na yung boses ng ibang tao. At minsan, mas malakas pa yun kaysa tunay na panghuhusga. Kasi hindi naman nila kailangan magsalita lagi. Ikaw na mismo ang gumagawa ng script para sa kanila sa loob ng ulo mo. Baka sabihin nila feeling magaling ako. Baka isipin nila ang arte ko. Baka pagtawanan nila kung pumalpak ako. Baka sabihin nila hindi bagay sa akin. Baka isipin nila nagpapansin ako. Sa sobrang tagal mong inaalala ang posibleng sasabihin nila, natuto kang pigilan ang sarili mo kahit wala pang nangyayari. Wala pang tumatawa, nahihiya ka na. Wala pang humuhusga, nagtatago ka na. Wala pang pumipigil, humihinto ka na. At yan ang delikado. Kasi kapag masyadong malakas ang audience sa isip mo, hindi mo na kailangan ng totoong kaaway. Sarili mo pa lang, pinipigilan mo na ang sarili mo. Doon nagsisimula ang buhay na mukhang tahimik sa labas, pero puno ng ingay sa loob. May mga taong hindi halatang takot mahusgahan. Hindi sila nangkinginig. Hindi sila umiiyak sa harap ng iba. Hindi sila laging nagsasabi na nahihiya sila. Pero makikita mo sa paraan ng pagpili nila. Lagi nilang ine-edit ang sarili nila bago pa sila makita ng mundo. May caption na nasa notes na, pero binura dahil baka may mag-screenshot. May business page na ginawa na, pero hindi ni-launch dahil baka walang bumili. May course na gustong kunin, pero naisip yung kamag-anak na magsasabing sayang lang ang pera. May audition, application o opportunity na nakita, pero hindi sinubukan dahil baka mapahiya kapag hindi natanggap. Sa una, parang maliit na bagay lang. Hindi ka lang nag-post, hindi ka lang nagsalita,
Hindi ka lang sumubok, hindi ka lang nagpakita. Pero kapag paulit-ulit mong ginagawa yon, may nawawala sa'yo nang hindi mo napapansin. Una, nawawala ang lakas mong subukan. Sunod, nawawala ang tiwala mong magkamali. Tapos, nawawala ang boses mo. Hanggang isang araw, hindi mo na alam kung ano talaga ang gusto mo. Kasi mas sanay ka ng alamin kung ano ang tatanggapin nila. Diyan nagiging maliit ang buhay ng tao. Hindi dahil walang pangarap, kundi dahil bawat pangarap, kailangan mo nang dumaan sa tanong, paano kung pagtawanan ako? At kapag yun ang laging unang tanong, kahit malaki ang gusto mo, maliit ang galaw mo. Gusto mong maging creative, pero pinipili mo yung safe. Gusto mong magsimula, pero naghihintay ka muna na maging perfect lahat. Gusto mong magsalita, pero tinitimpla mo ang sarili mo para walang masasabi. Gusto mong ipakita yung gawa mo, pero hihintayin mo muna yung araw na hindi ka nakabado. Pero minsan, walang ganong araw. Minsan, hindi nawawala ang taba bago ka gumalaw. Minsan, gumagalaw ka kahit kasama pa rin ito. Iyan ang hindi naiintindihan ng maraming tao. Akala nila, kailangan muna nilang maging buo ang loob bago gumawa ng isang bagay. Pero sa totoong buhay, madalas nabubuo ang loob habang ginagawa mo na. Hindi habang pinag-iisipan mo lang. Hindi habang nasa drafts. Hindi habang inuulit-ulit mo sa isip kung anong sasabihin nila. Hindi habang hinihintay mong maging perfect ang sarili mo bago ka makita. Kasi kung hihintayin mong wala nang manghuhusga, baka wala ka nang masimulan. Laging may masasabi. Laging may hindi gets. Laging may tatawa. Laging may taong gagawing joke ang seryosong bagay para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin sila na ang tama. Minsan, ang ingay nila ay patunay lang na may ginagawa kang hindi nila kayang gawin. At minsan, yung takot mong mapansin ang mismong dahilan kung bakit hindi ka lumalabas sa buhay na matagal mo nang gustong pasukin. Kung may sense sa iyo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo. Isa sa pinakamalaking bitag ng taong takot mahusgahan ay ito. Akala mo, trabaho mong ayusin ang tingin ng lahat sa iyo. Kapag may hindi nakaintindi, gusto mong magpaliwanag agad. Kapag may nagkamali ng basa sa sinabi mo, gusto mong linisin agad ang imahe mo. Kapag may nagparinig, gusto mong ipakita na hindi ka ganon. Kapag may tumawa, gusto mong patunayan na seryoso ang ginagawa mo. Pero hindi lahat ng tao ay naghahanap ng linaw. Yung iba, naghahanap lang ng butas. Yung iba, gusto lang makita kung gagalaw ka dahil sa sinabi nila. Yung iba, hindi talaga interesado sa paliwanag mo. Mas gusto lang nilang maramdaman na kaya ka pa nilang guluhin. Dito ka nauubos. Hindi sa paggawa, hindi sa pag-aaral, hindi sa pagbuo ng gusto mo, kundi sa pag-aayos ng imahe mo sa utak ng mga taong hindi naman talaga parte ng laban mo. May taong magsasabi, bakit mo ginagawa yan? Pero ang ibig sabihin pala,
hindi ako naniniwala sa'yo. May taong magsasabi, ang cringe naman. Pero ang totoo, hindi nila kayang makita ang sarili nilang sumusubok ng nakikita ng iba. May taong tatawa at sasasabihing joke lang. Pero alam mong gusto nilang makita kung mapapaliit ka. May taong magsasabi, nagbago ka na. Pero minsan, ang ibig lang sabihin noon ay hindi ka nakasya sa version na mas madali nilang intindihin. Kaya hindi lahat kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng tanong ay pinto. Yung iba, hukay. Kapag pumasok ka, doon ka lang mas lalalim sa pagdududa. At sa totoo lang, kahit gaano kakahaba magpaliwanag, may taong pipiliin pa ring hindi ka maintindihan. Hindi dahil kulang ang sinabi mo, kundi dahil ayaw nilang baguhin ang tingin nila sa'yo. Kaya kailangan mong tanggapin ang isang bagay na mahirap pero nagpapagaan. Hindi mo hawak ang kwento mo sa isip ng lahat. May taong mali ang pagkakaintindi sa'yo. May taong hindi makikita ang effort mo. May taong tatawa sa simula mo. May taong iisiping ang taas mo na dahil hindi ka nagaya ng inaasahan nila. Hayaan mo. Hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Ibig sabihin lang, hindi mo na ibibigay ang buong araw mo para baguhin ang opinyon ng taong nanonood lang mula sa malayo. May mga paliwanag na hindi na kailangan. May mga depensa na lalo ka lang pinapaliit. May mga usapan na hindi naghahanap ng sagot, naghahanap lang ng reaction. At minsan, ang pinakamatibay na sagot ay simpel. Pinili ko ito. Hindi ito para sa lahat. Alam ko kung bakit ko ginagawa ito. Hindi ko kailangang maging tama sa paningin ng bawat tao. Doon nagsisimula ang luwag sa loob. Hindi kapag gustuhan ka ng lahat, kundi kapag hindi mo na ginagawang trabaho ang maging malinaw sa taong desidido nang hindi ka makita ng tama. May araw na darating na mapapagod ka ng sukatin ang sarili mo sa reaksyon ng iba. Mapapagod kang maghintay ng likes bago maniwala sa gawa mo. Mapapagod kang baguhin ang tono mo para hindi ka ma-misinterpret. Mapapagod kang gawing boss ang opinyon ng taong hindi naman sasagot sa kapalit ng desisyon mo. Mapapagod kang mabuhay na parang kailangan mong pumasa sa paningin ng lahat bago ka magsimula. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi ka agad magiging matapang. Minsan, magsisimula lang ito sa maliit na galaw. Ipapakita mo yung gawa mo kahit hindi perfect. Sasabihin mo yung idea mo kahit may tatahimik. Susubukan mo yung plano kahit may posibilidad na may tumawa. Pipiliin mo yung daang mahalaga sa'yo kahit hindi nila gets. Doon unti-unting nagbabago ang takbo ng isip mo. Matutuklasan mong kaya mo palang mabuhay kahit may hindi sang-ayon. Kaya mo palang magpatuloy kahit may hindi bilib. Kaya mo palang maging okay kahit may maling basa sa'yo. Kaya mo palang gumawa ng isang bagay nang hindi muna hinihingi ang boto ng buong mundo. At dito ka nagiging mahirap guluhin. Kasi ang taong hindi nagutom sa papuri, hindi madaling bilhin ng salita. Hindi siya basta lalaki dahil pinuri. Hindi siya basta liliit dahil may tumawa.
Hindi siya agad liliko dahil may nagduda. Hindi siya agad hihinto dahil may hindi nakaintindi. May sarili na siyang sukatan. May kaba pa rin. May duda pa rin. Pero hindi na bawat tingin ang humihila sa kanya. Alam niya kung aling payo ang pakikinggan. Alam niya kung aling ingay ang iiwan. Alam niya kung sino ang may malasakit at sino ang nanonood lang para may masabi. Yan ang klase ng isip na hindi madaling maubos. Hindi dahil wala ng epekto ang salita ng iba. Tatama pa rin minsan ang salita nila. May araw na may isip mo pa rin kung mali ka ba. Pero hindi na isang comment ang magdedesisyon kung itutuloy mo ang buhay mo. May sinabi sila, pero hindi yon batas. May tumawa, pero hindi ibig sabihin titigil ka. May hindi naniwala, pero hindi ibig sabihin mali ang daan mo. May hindi nakaintindi, pero hindi ibig sabihin kailangan mong burahin ang pinili mo. Kasi sa huli, hindi naman sila ang mawawalan kapag hindi mo sinubukan. Ikaw ang mawawalan ng taon. Ikaw ang mawawalan ng pagkakataong matuto. Ikaw ang mawawalan ng buhay na sana mas totoo sa'yo. Kaya huwag mong gawing kulungan ang sasabihin ng iba. Pakinggan ang dapat pakinggan. Ayusin ang dapat ayusin. Pero huwag mong ibigay ang buong direksyon ng buhay mo sa mga taong nanonood lang sa gilid. Hindi lahat ng opinyon ay dapat gawing bigat. Hindi lahat ng comment ay dapat dalhin. Hindi lahat ng tingin ay dapat sundan. Minsan, ang tunay na tibay ay nagsisimula sa simpleng desisyon. Maririnig ko kayo, pero hindi kayo ang magmamando sa akin. Dahil hindi mo trabaho maging tama sa paningin ng lahat. Trabaho mong maging tapat sa buhay na ikaw ang magdadala. Kaya bago ka umalis, gusto kong itanong sa iyo, kanino ka pinaka natatakot na mahusgahan? Sa pamilya? Sa kaibigan? Sa taong gusto mong mapabilib? Sa mga tao online? O sa bersyon ng sarili mo na ayaw mapahiya? I-comment mo kahit isang salita lang. At kung may kakilala kang matagal nang hindi gumagalaw dahil takot sa sasabihin ng iba, ipadala mo sa kanya ang video na ito. Baka kailangan niyang marinig na hindi niya kailangang hintayin na sang-ayunan siya ng lahat bago niya simulan ang buhay na para sa kanya.